Sa punto na natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras, narito na ang unang forecast ng Pag-asa. Makakasama natin si Amor La Rosa. Amor, magandang umaga. Yes, magandang umaga ulit sa iyo, Audrey. Magandang umaga, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Para po sa araw ito ng Lunes at unang araw po ng pasukan para sa ilan natin mga estudyante, inaasahan po natin ang patuloy na pag-iral nito nga ridge ng high pressure area at yan po umaabot hanggang dito na lamang po yan sa may Northern Luzon. At para po sa mga susunod na oras, ayon po sa Pag-asa, inaasahan po natin ang magandang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa at sa katunayan ayon po sa kanyang forecast, inaasahan po ang pagkakaroon natin ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong posibilidad ng mga pulo-pulo lamang ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Kaya para po sa mga magulang, huwag pong kakalimutan na pabaunan po ng payong mga rain gear ang inyong mga anak para po maiwasan po natin ang pagkakasakit ng mga bata. At syempre, patuloy po tayo mag-monitor sa lagay ng ating panahon sa mga susunod po yung mga oras. At sa ngayon nga po, naman natin na wala po tayong nakikita na anumang sama ng panahon na posible pong makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero syempre, patuloy po tayo magbantay sa mga susunod pang mga araw. At dahil nga po mga kababayan, tayo po ay pumasok na naman sa panibagong buwan na ito ng Hunyo. Panibagong buwan na naman po ang ating harapin. Kaya mahalaga pong malaman natin kung ano nga ba ang mga pagbabago na dapat nating asahan sa lagay ng ating panahon. Ayon po sa Pag-asa, kapag po ganito nga buwan ng Hunyo ay maasahan po natin ang mas madalas pa na pagkakaroon ng mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At compared po, nung tayo po ay nasa tag-init na panahon, inaasahan po natin na kahit po umaga pa lamang o tanghali ay makaranas sa po tayo ng mga pag-ulang ito. Kaya talaga po dapat ay anytime ay naka-prepare po tayo at dapat po ay malaman po natin kaagad ang mga abiso na ilalabas ng Pag-asa para maiwasan po natin anumang hassle at ganoon din po ang anumang sakuna. At isa pang dapat po nating asahan dahil nga po mapapadalas na itong mga thunderstorms natin kahit umaga pa lamang, inaasahan po natin ang yung unti-unting pagbaba ng ating mga temperatura. So inaasahan po natin na medyo lalamig naman yung ating panahon, pero syempre hindi pa rin po natin inaasahan na sobrang lamig dahil nga po bahagya lamang yung pagbaba ng mga temperatura compared nung tayo po ay nasa peak season ng tag-init na panahon dito sa ating bansa. At kung pag-uusapan naman po natin ang dami ng bagyo na papasok, dito po yan sa ating Philippine Area of Responsibility ayon po sa climatological records ng Pag-asa. Kapag po ganito nga buwan ng Hunyo, meron po tayong inaasahan na average number ng 2 or 3 tropical cyclones. So meron po tayong 2 o kaya naman po hanggang 3 na bagyo po na posible pong umiral sa loob po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy po tayong mag-monitor at para po malaman natin kung meron nga bang makakaapekto na anumang weather disturbance dito sa ating par. Pero as of now naman po, magandang balita, wala pa naman po tayo namamataan na posible pong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy po natin yung babantayan. Patuloy po natin binabantayan din itong patuloy na pagpasok nitong southwest monsoon o yung hanging habagat na alam naman po natin na ito po ay meron po talagang maraming amount of moisture. So napakataas po ng humidity niyan and once ito po ay makaapekto na dito sa ating bansa ay posible po na lumaki yung posibilidad ng pagkakaroon natin ng mga low pressure area o sama ng panahon dito po yan sa loob ng ating par. Samantala mga kababayan, kahit po tayo po ay nag-aabang na dito po sa pagpasok ng official rainy season dito sa ating bansa, ay patuloy pa rin po natin binabantayan ang agwat ng ating temperatura. Dahil lately po, kahit tayo nakakaranas ng mga pag-ulan, ay talagang mainit pa rin po yung ating panahong nararanasan. Kaya mamaya po alamin natin saan-saan kaya naitala ng Pag-asa ang highest temperatures kahapon, unang araw ng Hunyo. Magbabalik po kaming matapos ang isang paalala. Totoo nga naman ang mga katagang huling hirit sa tag-init dahil nga po sa puntong ito makikita po natin kung saan-saan nga ba naitala. Ito nga pinakamatataas na temperatura kahapon, araw po ng Linggo at unang araw po yan ng buwan ng Hunyo. At nakapagtala po tayo na napakainit po na napakataas na temperatura dyan po yan sa May Tuguegarao City na umabot ng hanggang 40.4 degrees Celsius. So ayan po, napakainit po ng naranasang panahon ng ating mga kababayan dyan po yan sa May Tuguegarao. At sinundan naman po ito ng Cabanatuan City na meron po 38 degrees Celsius. Dito naman po sa Subic, Zambales na itala po natin ang 37.5 degrees Celsius at para po sa Naiya, Parañaque, umabot po ito ng 37
Celsius at hindi naman po dito nalalayo itong temperaturang naitala natin sa may Dagupan, ganoon din po sa may Sandy Point, Cavite. At mapapansin po ninyo na matataas pa rin po talaga itong mga temperatura. At ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois ay normal lamang naman na kahit po tayo ay palapit na dito sa tag-ulang panahon dito sa ating bansa ay makapagtala pa rin po tayo ng ganito katataas sa temperatura. At inaasahan naman po natin na sa mga susunod pang mga araw at susunod na mga linggo, lalo na kapag po tayo ay nasa official na rainy season na, ay maaari pong magkaroon na tayo ng pagbaba dito po yan sa ating mga temperatura. Kaya patuloy po natin yung babantayan kasama pa rin ang Panahon TV. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang ating weather guide na si Earl Figuracion. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po sa balitaan. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Audrey. Maraming Amor La Rosa.